Secretary Herbosa, si Secretary Mina Pangandaman, si Secretary Recto, na siguraduhin na ginagawa ng PhilHealth ang trabaho nila. Actually, sinundan ko yung hearing na yun eh. Sinabi nila may sapat na pondo para i-implement ang programa ng PhilHealth. Pero alam niyo po, ang inaasahan natin sa PhilHealth ngayon ay hindi business as usual. Dahil alam naman po ng mga kababayan natin na sa tuwing magkakasakit tayo, napakalaki ng ginagastos natin at kakarampot lamang ang kino-cover ng PhilHealth. So sana naman po sa board ng PhilHealth at kay Mr. Ledesma, hindi po business as usual yung inaantabayanan natin dito. Ine-expect po natin na sana i-cover ng PhilHealth 60 to 70% ng gastusin ng mga mamamayang Pilipino. Welcome po yung commitment nila na ayusin ang PhilHealth, pero uulitin ko po, ang issue dito ay yung counterpart ng gobyerno. Hindi po ba kayo nahihiya sa amin, mga mamamayan? Kasi kami, wala namang choice kung hindi magbayad ng tax. Yung PhilHealth contribution namin, wini-withhold nyo yan every month. Nahihiya naman po ako in behalf of the government. Kasi sila dapat nagbibigay din ng counterpart nila. Yun yung subsidy. Kaya may pera, kaya wala. Ang PhilHealth, yan po ay social contract ng mga Pilipino at ng gobyerno na ngayon ay tinatalikuran nila. So kahit po sabihin ng gobyerno na may pondo pa ang PhilHealth, hindi po tayo titigil sa panawagan natin. Kaya ngayon na sinabi nila na i-delay ang budget signing ng presidente, welcome po yan, pero patuloy po tayong magbabantay at ang panawagan natin, ibigay yung nararapat na subsidy sa PhilHealth. Dahil hindi lang po yan tungkol sa pondo, tungkol po yan sa obligasyon ng gobyerno sa taong bayan. Ma'am, yung pong signing was delayed. Yes. To give more time daw para ma-review. Ano pong thoughts niyo po doon? Sinabi ni ES Bersamin na more time para pag-isipan. Alam niyo, nakakatuwa po yan kasi halos isang taon pinag-iisipan ang budget, isang taon ng deliberation yan. Napakadali naman ng desisyon kung ang iniisip natin ay kapakanan ng taong bayan. Pero kapag ang tinatry mo talagang gawing priority, yung kapakanan ng mga politiko at kapag nag-ingay na yung taong bayan, medyo magugulat sila. So wini-welcome po natin ngayon itong muling pag-iisip ng Malacanang at sana sumama na rin ang Kongreso at Senado na mag-reflect at siguraduhin na yung 2025 budget natin, sana naman ang nilalaman nito ay para sa taong bayan, hindi para sa politiko. Kasi ngayon kapag tiningnan nyo, masyadong obvious masyadong garapal na talagang yung mga priority projects ay yung kung saan makikinabang yung mga politiko, hindi yung taong bayan. Kaya nga sabi ko kanina, the last time na nasa Menjola ako ay 25 years ago. Nandito ako uli ngayon dahil hindi na po talaga katanggap-tanggap itong ginagawa nila sa pera ng bayan. Ma'am, during that time of reflection, ano dapat yung ma-consider? Unang-una, dapat po ang budget natin, ang kinakatawan niya na yung interes ng taong bayan. Malakas po yung panawagan natin na dapat pinaprioritize ang kalusugan at edukasyon kasi ito yung mga unang-unang serbisyo ng pamahalaan na ramdam talaga ng mga tao. Alam niyo kung titingnan niyo po, ilang nanay pa rin ang namamatay hanggang ngayon. Sa kabila ng katotohanan na dapat covered na yan ng PhilHealth. Ilang mga bata ang na-ospital nang walang pambayad. Yung mga seniors natin ayaw nang magpagamot dahil walang pambayad sa ospital. Yan po yung realidad nating pangkaraniwang Pilipino. Unfortunately kasi hindi yan ang realidad ng mga politiko natin. Sila sa Singapore ata nagpapagamot, no? So sana po kahit kaunti man lang na yung budget natin ay i-reflect itong mga programa na may direktong epekto sa atin, na hindi na natin kailangan pang mamalimos sa pamahalaan. Kasi kitang-kita, imagine, zero budget sa PhilHealth, binawasan ng budget sa edukasyon, ibinaba by 50 billion ang 4Ps. Kung concerned sila sa ayuda, ayusin natin yung 4Ps. Pero hindi, gumawa pa ng mga bagong forma ng ayuda na kung saan itong mga politiko natin ang magpapamudmod. Kaya tingin ko po at ramdam ko yung nararamdaman ng mga pangkaraniwan nating manggagawa na walang choice tuwing tatanggap mo yung payslip mo, bawas na. Pero sa kabila ng pagkabawas na yan, di mo naman nararamdaman yung benepisyo ng gobyerno sa'yo. Kaya talagang
mapapamura ka na lang. Tapos during your speech kanina, you mentioned of corruption. Yes. For me, this is the highest form of corruption, no? Yung harap-harapang niloloko natin ng taong bayan. Kasi responsibilidad nila na siguraduhin na tayo yung makikinabang sa tax na binabayaran natin. Pero katulad ng sinabi ko, ano po yung nakikita natin? Pinaprioritize nila yung mga programa na kung saan makakapag-insert sila ng pork barrel. Gaano pa ba karaming dredging ang kakailanganin natin? Taon-taon, bilyon-bilyon ang nilalaan natin sa infrastructure pero patuloy pa rin na lumalangoy sa baha ang mga Pilipino. Baka naman pwede nilang isama sa reflection nila na hindi effective yung mga flood control projects na ini-insert nila sa budget. That's one. Itong AKAP program na mismong mga congressman at mga senador ang nagdi-distribute. Alam nyo, akala ko nung una may ray of light dahil yung mga senador natin kinriticize yung AKAP. Dahil yan ay insertion lamang, walang malinaw na programa. But then, after mabigyan ng 5 billion ang Senado, nakipirma na rin sila. So malinaw na hindi po interes ng taong bayan ang nire-reflect ng AKAP program. Ito ay interes ng mga politiko na mangangampanya na pamumudmuran tayo ng ayuda para iboto natin sila sa nalalapit na eleksyon. So tingin niyo ma'am, are you giving the benefit of the doubt dito sa move nila na pagnilayan muna yung budget natin? Or sa tingin niyo optics lang ito to somewhat appease the public? Hindi naman po tayo titigil sa pag-iingay. Kahit magpapasko po, narito pa rin tayo at patuloy na babantayan yung budget. Alam niyo, hindi lang to sa 2025 budget. Nagsimula yung pagbabawas ng budget para sa mga programang kapaki-pakinabang sa mga Pilipino noong 2023. Sinimulan na nilang bawasan yung dapat subsidiya ng PhilHealth. Saan yan nilagay? Dun sa MAIT. Doon sa programa na kung saan kailangan pa natin manghingi ng guarantee letter sa mga politiko para makapagbayad sa ospital. So, huwag pong mag-alala ang taong bayan at habang nagre-reflect sa Pasko itong mga politiko natin, patuloy po natin silang babantayan at i-remind na yung pera ng bayan, dapat po bayan din yung nakikinabang, hindi mga politicians. Thank you ma'am. I'm sorry. Buhay ka po! You were supposed to march pa Mindiola, but what happened? Kasi sabi ng mga pulis hanggang doon na lang, hinarang nila. Kaya, Ma'am, tapos yung sa today, ang panawagan pa rin, i-veto ba din? i-veto po natin yung buong budget. Kasi, bakit po i-veto yung buong budget? Kasi, una, yung PhilHealth, zero subsidy. So, wala siyang line item. Pangalawa, hindi na lang to usapin ng PhilHealth. Napakaraming programa yung inabandona ng gobyerno. At nakita mo yung prioritization, no? Napakalala. Yung pa nga, isa pa nga natatawa ako kasi I saw press con ng presidente saying na inaayos at pinag-aaralan ng budget at ginustify pa kung bakit nagdagdag ng additional 200 billion pesos sa infrastructure. Pero hindi niya binanggit na sa panahon din niya patuloy na lumalaki itong unprogrammed appropriation. Sabi niya kaya lumaki yung infrastructure budget dahil sa mga priority infrastructure. Mr. President, basahin niyo naman yung pinapadala sa inyo sa opisina niyo. Yung mga priority programs niyo nandun sa unprogrammed appropriation. Isang text away lang yung pinsan niyo to tell him na dapat pinaprioritize yung big infra projects. But for the past 3 years, mula 2023, palaki ng palaki ang program appropriation ng gobyerno. Saan ang prioritization doon, no? Pag tinignan mo yung DPWH project, ano yung priorities dyan? Flood control, multipurpose building. Gaano bang karaming multipurpose building ang kailangan natin sa Pilipinas? So, for me, bilang Pangulo ng Bansa, it's very disappointing na nadidinig ko yung Presidente na mali-mali yung datos na sinasabi at mali-mali yung facts na sinasabi about the budget. Marami naman po kayong staff, pwede nyo silang i-consulta para bago kayo mag-press con, informed yung mga sinasabi nyo para yung polisiya na ini-implement nyo, tama rin. Thank you, ma'am. Salamat po.